Hello mga palangga, sana yung video natin na ito ay tapusin po ninyo. Step by step ko po itong ituturo yung ating Bavarian na ang dough niya ay napakalambot po at yung ating palaman dito ay matagal po mapanis at gagawa din tayo dito ng panibago namang coating. At talaga namang kikita ka dito. Kaya simulan na po natin. Uunahin natin gagawin yung malambot natin na Bavarian dough. At para mapadali po yung ating video ay pinagsama-sama ko na dito sa ating lagayan yung ating mga ingredients. Sa ating tubig ay pwede kayong gumamit dito ng evaporated milk. At nang natunaw na po natin yung ating mga dry ingredients ay ilagay na po natin yung ating harina. Kailangan po talaga mga palangga ay high quality po yung harina na gagamitin natin. Ito po ay yung all-purpose flour para po maging malambot na malambot talaga yung ating Bavarian dough. At para makuha natin yung magandang alsa at maganda na resulta ng ating dough ay kailangan po ay yung ating dough na ito mga palangga ay pakinisin po natin, maging elastic po. Kailangan po ay makinis. Kung wala kayong dough roller o spiral mixer ay masahin nyo lang ito ng mano-mano hanggang sa mapakinis talaga ninyo yung ating dough para po maganda talaga yung alsa. Kasi pag kulang sa masa yung ating dough mga palangga ay yung tawag dito sa amin ay yung kubol. Kubol po yung alsa ng ating dough, ibig sabihin na hindi po masyadong namasa yung ating dough. At nang matapos kong pakinisin yung ating dough sa aking dough roller ay pinutol ko lang yung ating dough ng nasa 32 to 35 grams at figurahin lang po natin ito ng pabilog ng mahigpit at banyahan lang po natin ng shortening yung ating tray at laparin lang po natin yung ating dough para hindi po maging bilog na bilog talaga at paalsahin lang po natin ito ng 2 hanggang 3 oras. Ayan ang mga palangga, pagkalipas ng 2 oras at 40 minutos ay medyo malaki na po yung aking dough ay lulutuin ko na po ito sa mainit na mantika. Siguro naman mga palangga ay marunong na po kayo nitong magluto. Kapag mainit na talaga yung ating mantika ay pahinaan nyo lang po yung ating apoy ng ating kalan para po hindi pabiglaan yung pagkaluto para hindi din masunog po yung ating dough. Para lutong-luto din po yung loob ng ating dough. At nang matapos nating lutuin yung ating donut ay gagawa na tayo ng ating coating. Para sa ating coating, yung 2 cups natin na harina ay lulutuin po natin ito mga palangga. Pwede din natin itong lulutuin sa ating kawali. Lulutuin po natin sa ating kawali sa mahina na apoy hanggang sa ito'y amoy na lutong-luto na harina at hindi lang natin kailangan na mag golden brown yung ating harina. At pagkatapos po nating lutuin yung ating harina ay ihalo lang po natin dito yung ating 1 cup na powdered milk at haluin lang po natin at salain. At para mas lalo ninyong madaling masundan yung ating mga ingredients ay ilagay ko po sa ating caption. Yung mga gagawin nating coating mga palangga ay hindi ito mauubos sa isa nating kilo na donut. Marami pa tayong donut nito na magamitan. At para naman sa sinasabi ko sa inyo na panibago po nating coating, meron po tayo ditong breadcrumbs. Itong aking breadcrumbs mga palangga ay gawa ko lang po ito. Yung aking mga toasted na tinapay ay dinurog ko ng pino at sinala ko sa pino na salaan. Kaya naging pinong-pino po yung aking breadcrumbs. At pagkatapos ay hinaluan ko lang yan ng powdered milk. At pagkatapos ay haluin ko lang. At pagkatapos ay salain ko ulit mga palangga para maging pinong-pino po talaga. Kasi pag hindi natin yan salain ay nag-separate po yung ating powdered milk sa ating breadcrumb. At ako po ay nakikiusap na kung maaari lang po ay kung pwede ba ninyo itong ma-share tong video na ito, yung recipe natin na ito para po marami pa pong matulungan na mga nanay na gusto pong magka-extra income. Ayan ang mga palangga, subukan po ninyo ito. Maganda din itong tingnan sa ating donut pag i-coating po natin. At nang natapos na natin yung ating coating ay magluto na po tayo ng ating palaman. Sa ating masarap na palaman, ito po yung ating kailangan. Meron po tayo ditong 3 piraso ng ating egg yolk, 1 can ng condensed milk, at 1 cup ng ating evaporated milk, at 2 tablespoon ng ating cornstarch, at 1/2 tablespoon ng ating vanilla extract at maglagay tayo ng 2 tablespoon ng ating tubig. At pagkatapos ay haluin lang po natin yan hanggang sa madurog po natin yung ating egg yolk at saka yung ating cornstarch ay matunaw po. At pagkatapos ay salain po natin at lulutuin.
Sa pagluto po natin dito ay over medium heat lang po tayo para hindi po agad-agad masunog yung ilalim, yung bottom ng ating palaman. At habang hinihintay natin itong kumulo ay dahan-dahan na lang po natin itong haluin. Continue lang po natin sa paghalo hanggang sa ito'y lumapot. At nang lumapot na yung ating palaman ay continue pa rin natin ito sa pagluto hanggang sa ito'y lutong-luto na po para po matagal po itong mapanis. Mga 3 to 4 minutes mga palangga. At pagkatapos ay off na po natin yung ating kalan at ilagay na po natin dito yung ating 1 tablespoon ng ating margarine. Pwede tayo ditong gumamit ng butter. Basta tama lang ang pagkaluto ng ating palaman ay hindi ito madaling mapanis. Tatagal po ito mga palangga ng mga 2 days kahit nasa room temperature lang. At hatiin ko lang yung aking palaman para po sa iba pa nating mga flavor. Naglagay po ako dito ng 1 tablespoon ng ating cocoa powder. At dito naman 1 teaspoon ng ating strawberry flavor. At nagtira din tayo ng plain lang na hindi po natin nilagyan ng flavor. At para po dumikit yung ating coating dito ay maglagay lang po tayo dito ng condensed milk sa ating donut mga palangga. Kunti lang naman yung ating magamit dito na condensed milk at ihaluin lang po natin hanggang sa magpantay, hanggang sa mabasa natin yung lahat nating donut. At kung gusto nyo naman na makapal yung ating coating ay i-double coat ninyo ito mga palangga at pwede din ninyong ibabad yung ating donut sa ating coating para kapit na kapit po talaga. Ayan mga palangga, nakikita nyo naman. Ang lambot ng ating dough, hindi na kailangan sabihin. Kailangan ay subukan po ninyo. Basta wala po kayong ibago sa ating mga ingredients at sundin nyo lang po yung mga sinabi ko, ay talagang yung inyong Bavarian ay mapresyuhan po ninyo at talagang mabinta po ninyo ng mahal. Lalo na pag malaki yung inyong dough at yung palaman ninyo is madami, overload, ay pwede talaga ninyong mabinta ng medyo mahal din. Kasi yung ating dough ay the best po talaga, napakalambot at yung ating palaman ay napakasarap po. At ito hindi ko na po na i-double coat yung aking coating dito ha, kasi kukunin na po ng may-ari yung nag-order nito kasi birthday nga. Maraming salamat sa tiwala sa nag-order nito. Sana mga palangga ay masubukan po ninyo itong gawin. Magkita-kita po tayong muli. Ito po inyong Kainday Tinapay. Maraming salamat at bye-bye.